sa Unknown Critics, ako yung tinatawag doon na ulikba. Ang verse ko is, Ama namin, sumasalangit ka, tanging dasal namin na ka na. Comatose. Ang nagbigay sa akin yan, si Gab mismo. Ikaw na lang si Comatose. Ito, paborito ng lahat to, ng mga kapatid ko sa 187. Pagka naririnig nila to, tawa sila ng tawa sa akin. Comatose! Di pa huhuli ng buhay! Yo, what's up mga ka-street? Nandito nga pala tayo ngayon sa Dagupan at syempre ako si Nads, aka Nardong Bagsik at kasama ko nga pala si... Yeah, I'm Roger Swan from 187 Monsters. Ayun, pupuntahan natin yung dalawang legendary rapper dito. Hoy, sino ba yan? Siyempre, galing to sa Hustlin Records and Masakirista ng Tondo. Siyempre, Bastibu and Maestro. Yeah, tara! Uy! Uy! Boss, Uy, balita. guys! Pasok, pasok. Yo, what's up? Maestro here. Isa sa mga pioneer ng 187 Mobstars. Kasama ko yung kagrupo ko dati. Ako si Ergin Baltasar, aka Bastibu, dati ring 187 Mobsters. So, ang kwento dati sa amin, way back year, 2003, 2004, di ko na maalala, Paps eh. Nung makilala ko si Gab, dahil kay Karma Uno. Siya yung naging way para makilala ko siya noon that time. Paano kayo nagkakilala ni Karma? Kasi malapit lang din naman si Karma Uno, dito lang sa lugar namin, sa area namin. Yun, hanggang sa nagkagrupo kami sa pagrarap, siya yung nag-introduce sa akin kay Gab. Hanggang sa mapasok na kami sa grupo namin na Doble Cara, na Hustlin Records pa lang noon. Tapos hanggang sa medyo naglaylo kami, naging magkasama na kami nito. Kami na yung naging magkagrupo. Doon na nagkaroon ng Bastibu and Maestro. Hanggang sa lumapit na kami kay Gab, kaming dalawa na mismo. Ayun na nga, doon ko na rin nakilala si Gab. Nung pagpunta namin ng kampo, nakilala ko si Gab hanggang sa napalagay din loob namin, tumambay na kami doon. Hanggang sa, doon ko na rin nalaman na pinsan niya pala si Charlie, si Righteous One. Sabi ko, kaklase ko to, nung elementary. So madali na para sa amin makapag-adjust na bilang magkakabarkada. Ayun, hanggang sa winelcome naman kami ni Gab, napakabait na tao ni Gab para sa amin. Talagang tinulungan kami. Kaya ito na kami ngayon, Bastibu and Maestro. Yung Hustlin Records ng Quiz, maputok na talaga. Kumbaga, kilala na siya. Paputok na ang Hustlin Records, kaya lang, naisipan ni Gab na, hindi ko kasi alam kung ano yung nangyari, na isipan niyang palitan. Iilan pa lang kami noon na 187, Hustlin, bago mag 187. Tapos, yun nga, sinabi ni Gab sa akin na papalitan natin yung pangalan natin ng 187 Mobsters. Sino yung mga natatanda mo na artist na nakasabay niyo rin sa may Hustlin na time? That time, ako sa base sa natatandaan ko, na mga naabutan ko sa Hustlin noon yung mga Philippine Triad, yung sa Balot, yung sila Slywan, kami yung mga magkakasama that time. Mga taga Nabotas pa, Caloocan, Dagat-Dagatan. May mga, basta sa pagkakatanda ko, mayroon pang nilabas na compilation album ang Hustlin noon. Iba-ibang mga iba-ibang mga grupo, nagsama-sama sa isang CD, sa isang album. So, mas lalo kaming naging willing maging Hustlin dahil dun sa CD na yun. Pero huwag natin kalimutan, ang buhawi ng Malate, J. Will. Talagang yung simulat sa pool, nakasama na namin. Napakabait na tao din ni J. Will. Na rin ang Hustlin yan. Oo, ang tawag dito, anong grupo nila, FLYT? Frontline. Oo, ang gagaling ng mga yon. Talagang doon din kami nagkaroon ng natawag doon, inspirasyon. Dahil ang gagaling nila, babata pa nila, pero ang gagaling nila, ang bibilis na mag-rap. Doon. Tapos hanggang sa naging tropa na talaga namin si J. Will, pati yung kapatid niya, si Doyle. Ayan, tapos hanggang sa unti-unti na kami dumami, nagdatingan na yung iba, sila Kial, ayan, nagdatingan na rin yung mga yan. Tapos magagaling na rin ng pagdating, kaya ayun, lalo kami na-inspire.
Sino mas nauna? Kayo o sila Kian? Nauna kami. Nauna. Nauna kami kay Kian. Ano yung kauna-unang kanta na nai-record nyo dun sa Haslin? Haslin, wala pa. Wala pa kaming na-record nun pero gumagawa pa lang kami. Love song more on love song kami ng mga panahon na yun. That time kasi, nung panahon ng Haslin dati, wala pang mga recording studio nun si Gab. Talagang kami, nung panahon na Haslin, struggle talaga kami that time. Naranasan namin nila Gab dati na aarkila kami ng isang PC sa computer shop, mag-i-install lang doon ng for recording. Tapos cheap mic lang ang gamit namin. Lahat kami sasalang doon isa-isa. May rouse lang namin yung pagre-record Sabihin, namin. ginagawa niyo yung sa computer shop? Sa computer shop lang dati. Ganun kadedikado si Gab. Talaga gawin yung isang bagay na gusto niya. Kaya mas lalo kaming na-inspira na pwede pa lang gawin yung mga bagay na yun sa mga maliliit na paraan lang. Hanggang sa unti-unti na improve ni Gab. Pero naalala niyo pa sa computer shop yan? Computer shop dito lang din malapit sa amin. Mayroong isang computer shop dyan. Alam namin yung oras ng dami ng mga maglalaro. Kaya umagang-umaga pa lang pupunta na kami doon, aarkila na kami ng PC para makapag-record. Hanggang sa buong maghapon, hindi na makaka-arkila yung mga bata dahil sakop namin lahat yung computeran. Open time. Tapos, medyo nakaraos na. Kumbaga, dumami na, naging 187 na. Ang isa sa mga pinaka-memorable sa amin dalawa bilang Basti Buen Maestro is yung nangyari yung kauna-unahang concert ng 187 Mobstars. Parang maituturing na kauna-unahang concert yun kasi that time peak ni Mike Cosa noon eh. So nag-concert kami noon that time sa pagkakatanda ko year 2007 sa Cabanatuan. Yun yung panahon na lahat kami buong 187 nag-perform kami doon. So iba yung feeling kasi memorable para sa amin. Kumbaga unang success namin yun. Pero bago yun, nagkaroon na rin kami ng mga konting kanta. Nai-invite na kami sa mga debut, fiesta. Nakakapag-guest kami kahit ano lang yun. Kain lang. Ganun kain lang. Tapos nakikilala na rin kami sa buong Tondo. Minsan nagugulat na lang kami. Tinatawag yung mga pangalan namin. Hindi namin kilala. Doon namin napipil na sikat na rin pala kami. Ganun. Tapos sumasali na rin. First time namin sumali ng rap contest, nanalo na rin kami agad. Kaya, masaya kami. Unang sali namin, third place kami. Tapos yung pangalawa, nag-champion na kami. Tapos mas lalo pa namin ginalingan. Isa sa mga achievement namin dalawa bilang 187, yung kauna-unang album naman ng 187 is yung Massacre. Nasama kami dalawa sa Massacre 1 album. So after that, syempre, medyo binata kami, nagkakaedad that time, hindi namin naipagpatuloy yung kung ano yung nasimulan namin. Gawa ng, syempre, kailangan din namin mabuhay, kailangan namin mag-grind. So, naisang tabi namin yung pangarap namin. Pero until now, syempre, pagka nahilig mo ang rap, nasa dugo mo pa rin ang rap kahit habang buhay yan eh. May time na nagre-record pa kami sa Mandaluyong noon, kaila Artags. Yun. Doon nagko-commute kami noon, pupunta kami lang Artag. Kasi si Artag naman, todo suporta din kasi sa amin yun. Kaya pagka yun na nagpatawag, talagang pupunta din kami. May studio siya. Sa ano lang din, kwarto niya lang yun. Pero feel at home kami doon kahit anong gawin namin. Matulog kami doon, magiga-iga kami doon. Walang problema, napakabait na tao din. Yan, siyempre, rest in peace kay Artag. Mga nakasama namin. Siyempre, rest in peace kay Artag, dating mga nakasama namin. Tsaka, dagdag ko lang, is yung pagkagagawa tayo ng track natin ng that time. Wala tayong ibang kakulabo that time eh. Kumbaga, kung kami-kami lang din na featuring si ganito, pero 187 din, featuring si ganyan. Kami-kami yung, kumbaga, sama-sama kaming, tulungan kami lahat pare-pareho. Kaya iba yung hirap namin ng mga panahon na yun. Kasi that time, wala pang social media, wala pa talaga. Magbebenta kami ng album, tao-tao. Ganun lang kami dati. Tapos, kumbaga, gusto man namin iparinig kahit kanino yung kanta namin, di namin magawa. Kasi hindi pa ganun kalawak ang platform noon sa mga kagaya naming underground. Ganun pa man, masaya ako sa mga kapatid namin na 187 Mobstars na narating nila yung ganyan nila, yung peak nila. Ito rin ba yung mga time na
na nagre-record yung Maslin sa Kalakwe Joey. Oo, that time, dun sa Flybox pa. Yun, like. Oo, sa Flybox. Pero hindi ko na masyadong na ano yung Flybox na yun kasi ano pa yung panahon pa ng Haslin yun eh. Kasi nung nag-struggle na yung Haslin nung nag-struggle na si Gab nun, talagang pinilit niyang makapundar ng sarili niya. Tsaka ang natatandaan ko nung pagka magre-recording sa Flybox, lagi may dalang PlayStation si Gab. Kasi nandun yung mga beat, music generator, memory card ng PlayStation 1. Nandun lahat, yun yung tapos commute lang, minsan kita-kita na doon, tapos hati-hati para sa Nag-aambagan kayo. Nag-aambagan para pambayad sa recording. Kasi per arang bayad nun, hindi katulad ngayon, only. Per hours, no? Per hours. Tapos, ayun, hanggang sa nakakabuo naman kami ng kanta, tsaka kailangan kabisado mo yung yung verse mo eh. Kasi nga, kahaba kapag hindi mo kabisado. Ngayon, Mahal babayaran. ngayon, on the spot, makakagawa ka na, tapos record na, ganun lang. Magsasalang lang sa amin si Gab ng beat. Sige, gawa kayo. Gawa kami. Pagkatapos namin gumawa, salang na, isa-isa. Para sa mga all-star namin, ganun lang. Dugot pawis ang pinuhunan ni Gab, mabuo lang yung kung ano yung meron ang 187 ngayon. Yung pangalan na naipundar ng 187 na yan. Dugot pawis ni Gab yan talaga. Panahon na yun, nagsimula sa Pentium 4 na computer hanggang sa nakabuo ng magandang recording studio ang 187. Lahat ng bagay na yan at lahat ng meron ng 187, walang ibang dahilan niya kundi si Gab. Naka-condenser mic na ba kayo? Hindi pa, cheap mic lang. Cheap mic lang kami dati nung panahon. Saka yung Dynamic mic lang. Yung mic na yun, napunta pa nga sa akin yung mic na yun eh. Binigay sa akin ni Gab yun. Kaya nagre-record ako sa bahay pero hindi ko magawa. Tsaka siya rin yung nagturo sa akin kung paano mag-edit, mag-recording. Kasi nagkaroon na rin ako ng computer. Tinuruan niya ako kung paano mag-edit ng kanta, ng beat, sa kanya ko natutunan din lahat yun. Binigay ko sa, nakakapag-record kaming ng kanta namin sa sarili na namin. Naturuan kayo ni Gab. Hanggang sa natuto kaming dalawa na magbuo ng sarili naming studio ng recording para at least mas mabilis ang proseso kung gusto namin merong makapagpasa agad ng kanta kay Gab. Under 187. Under 187 pa rin. Tsaka sa kanya ko din na laman na yung mga connection niya. Ang lawak pala ng mga connection niya nung simula habang binubuo pa lang yung 187. Doon namin nakilala si Mr. Blaze, sila Kane, Tuesday Troops. Ayan, sa kanya namin din nakilala yun dahil sinama niya kami. Nung panahon namin ng mga Haslin dati, yung bagong-bago pa lang ang 187 nun, walang tinatawag na preparasyon sa amin eh. Basta sa amin, may rap contest, may event. Automatic pagka sinabi ni Gab na punta kayo doon, may contest. May concert, sama kayo. Wala nang practice. Kung ano yung baon mo, yun lang. Ganun ka, dapat, kumbaga parang Boy Scout ka dapat dati. Kaya yun ang mga natutunan namin sa mga sundalo ng kalye. Yung maririnig mo sa kanya na, huwag kayo mawawala doon, kailangan kayo doon, ganito, ganyan. Tsaka kaya hindi na kami nagpe-prepare kasi lagi naman kaming handa. Kinakabisado na namin yung kanta namin para sakaling may patawag, papanik na lang kami. Ganon. Kaya malaki din tiwala sa amin ni Gab dahil sa mga ganon. Kaya lagi kaming kasama. Anong pakiramdam nung unang concert nyo sa Cabanatuan? Masaya, syempre. Concert ng 187 yun. Sobrang sarap. Tapos nakilala mo talaga yung mga taga-Cabanatuan. Unang pagkakataon na bayad ka, syempre. Yun ang yung unang pagkakataon na nagkaroon ka ng TF, hindi man ganun kalaki. Kumbaga, doon namin naramdaman pare-pareho sa concert na yun sa Cabanatuan. Pero huwag natin kalimutan malaking tulong sa atin si DMJ kasi noon mga panahon na yun. Si DMJ, Mike Cosa, yung Dos Talentos. Dos Talentos, yan. Siyempre, kaming mga pare-parehong nag-i-struggle, lalo na si Gab. Iba yung pakiramdam na ma-experience mo yung unang concert na nagkaroon kayo ng talent fee. Hindi man ganun kalaki, pero pwede na. Kumbaga, ang layo nang narating nyo, nakapag-show kayo. Tapos, pre-lodging kayo nun. May pagkain pa, di ba? Parang feeling celebrity ka that time. So,
isa yun sa mga hindi namin pwedeng makalimutan. Kumbaga, doon mo masasabi sa sarili mo na isa kang ganap na artist. Yes, yun Isa yun. ka ng artist. Doon namin naramdaman na, uy, yung mga pagod ni Gab, pagod namin, pare-pareho. Eto na, kahit pa paano, sumasalok na kami sa hinukay naming balon. Tsaka madagdag ko lang, no? Tsaka doon ko rin na experience yung talagang para kami talaga magkakapatid. Kasi merong kami mga kanta na may mga featuring kami na hindi naman kasama. So sinasalo nila kami. Sinalo kami ni Innocent One. Siya yung nag-chorus. Sinalo kami ni Smaglas. Siya yung nag-first verse. Kaya nakompleto namin yung kanta. Nakakapag-perform kami ng malinaw na maayos. Nakakala mo, sila talaga yung kasama namin dun sa kanta pero hindi naman. Sa unang concert na yan, sino-sino yung mga, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin na 187? Marami. Nakasama yun. Mga sikat na ngayon, Abadon, Jason Skills, Smaglas. Siyempre, Righteous One, huwag mong kalimutan. Righteous One, no. Sa mga idol natin yan. Si Tuglax, wala. Wala pa. Wala, hindi nakasama si Tuglax noon. Si Kian, yan. Ayun yung panahon ng mga ng CMT. Yan, mga panahon ng CMT yan. Oh, Don si Quixote. Dayskate. Hindi siya kasama sa ano. Hindi na siya active noon. Confused. Active pa, pero hindi rin siya nakasama ng mga panahon. Si Third Floor Man, yan. Tapos, Si Innocent. kasama na rin siya noon. Tapos, sino pa ba yung ayan, sila Mycosa, DMJ. Sila Tony Chrome? Oo, nandun. Si Tony Chrome. Grom, nandun nga Si pala. Tony Chrome. Isa din sa mga Lodi yun, eh. Oo. Tony Grom, malapit yun. Bilang kilala na sa 187 bilang maestro, meron din kaming alter ego na tinatawag. So, sa Unknown Critics, sa Massacre, ako yung tinatawag doon na Ulikba. So, ang isa sa mga tumatak sa akin, isa sa mga natatandaan kong kanta namin doon ang verse ko is, Ama namin, sumasalangit ka, tanging dasal namin na mamatay ka na. Pero syempre, matagal na yun. Wala na. Kung ano man yung dati, wala na yun. Okay na yun. So okay na kami at masaya na ako sa mga kapatid nating 187. Lalong-lalo na kay Gab. Nagbubunga na yung mga pinaghirapan niya. Anong AKA mo? Comatose. Ang nagbigay sa akin yan, si Gab mismo. Ikaw na lang si Comatose. Pwede bang sample ng verse mo rin sa Massacre? Ito, paborito ng lahat to ng mga kapatid ko sa 187. Pagka naririnig nila to, tawa sila ng tawa sa akin. Comatose, di pa huhuli ng buhay. Sa Massacre na to, walang ititirang buhay. Sa mga nagsisimula pa lang at sa may mga pangarap na kagaya namin dati na mga nahilig sa rap, na may mga passion sa music, pagpatuloy niyo lang. So, hindi kagaya namin kasi mas nag-focus kami sa mga grind namin. So, ngayon, ang tanging talagang kung kinakailangan mapagsabay mo, yung music, tapos yung grind, mas okay. Pero sa amin kasi, mas pinili namin yung buhay na nag-grind kami. So, pero syempre, ang music, nandyan lang yan eh. Iwan mo yan sa hindi aalis yan eh. Siguro ako, masabi ko sa mga bago ngayon, talagang timbangin lang nila kung ano yung mas mapapabuti sila, kung mag-grind sila o mag-rap sila. Masarap magsulat habang kumikita ka dahil may pang-suporta ka sa ginagawa mong kanta. Kasi may gastos din yan eh. Gastos ka ng pang-record mo, ng pamasahe mo. Kaya kailangan habang ginagawa mo yung karir mo, umaano ka na rin, nag-grind ka na rin. Once again, kami ang Basibu and Maestro. Isa sa mga naunang miyembro ng 187 Mapstars at hanggang ngayon nagpapasalamat kay Gab, aka Insane Ones. Dating long hair. Thank you. Yeah.